Hello guys! It's me again, Wilma's Live. At kung bago kayo sa aking video at sa aking YouTube channel, please hit the notification bell para updated kayo sa aking mga video. Please subscribe and like and share Wilma's Live. Ay guys, ang ipakikita ko sa inyo ang pagluluto ng pinakbet. Iba ang tawag ay gulay, sari-saring gulay. Ito ay pinakbet. Siyempre, ang kaibahan lang sa ginawa ko ngayon sa pinakbet ko ay meron tayong mushroom. Masarap din kasi yung mushroom na brown. Pwede rin naman ang white mushroom. Kaya iniwa-hiwa natin ng pahaba. Minsan kasi masarap ang gulay na may halong mushroom kasi masustansya ang mushroom talaga guys. At syempre, meron tayong mga beans dyan, ampalaya, kamatis, konting meat ang ating ilalagay, ang pork meat, ang baboy. And then meron tayong eggplant, meron din tayong beans, pwede rin naman ang long beans, yung sitaw na mahaba. Pero madalang ditong makabili, kaya beans lang ang aking inilagay. Pwede rin naman yun guys. At siyempre, masarap sa pakbet ang okra. Masustansya ang okra. Talaga naman. Mapapadami ang yung kain kapag may halong okra. Pwede rin naman lagyan dyan ng mga buto ng patani. Pero hindi ko nilagyan ng mga buto ng patani at saka sigarilyas. Yung mga yung kabay na natawag. Maraming dapat isama sa mga pinakbet. Pero kung yan lang ang ating naihan ng gulay, pwede na yan guys. At pwede rin naman, nilagyan ko rin siya ng kamote at saka tawag ito, kalabasa. Yon. Kaya talaga namang napakasarap at nakakabis ang pakbet. Na pinakbet. O, diba guys? At syempre, nilagyan ko rin niya ng bagong shrimp. Yung hipon na bagoong. Pwede rin naman siyang halubaybay. Tinatawag na bagoong isda. Yung pagkasilang bagoong, talagang masarap din yan. At saka likay na bagong na halubaybay. O, di ba guys? Kaya, ito naman ang ampalaya. Maraming klase ang ampalaya. Ang ampalaya merong mas malaki, ito yung maliit na ampalaya na mas masarap siya. Mas gusto ko siya kapag pinakbet. Meron naman ampalayang malaki na long siya talaga. Yun naman ang panggisa sa merong itlog na nilalagay. Ito ay para sa pinakbet natin ilalagay. Pwede rin sa bulang lang yan, guys. Napakasarap ng ampalaya at masustansya pa talaga yan. Yung iba kasi, guys, yung ampalaya, ginagawa nila yung salad. Yung talagang hilaw na ampalayang salad at yung iba naman, biniblend nila yan, parang shake ampalaya. Tsaka lalagyan lang nila ng konting tubig. Meron na silang shake na ampalaya. Kung maganda yan, healthy sa ating body. Kaya talaga naman, i-try nyo guys. Meron na kayong shake ampalaya at meron din kayong salad na ampalaya. O, di ba guys? Talaga namang ang mga gulay ay masustansya. Kaya yung ating mga ninuno at lalo na sa probinsya nakatira ay talaga namang ang haba ng mga buhay. Yan naman ang kalabasa. Maraming klase din ng kalabasa. Merong maliit, meron yung balat niya ay dilaw, at merong pahaba. At merong talagang malaking kalabasa talaga. Dahil, nako guys, binigyan ako ng boss ko na talaga namang napakahaba niya. Nako, ewan ko kung ilang centimeter yung kalabasa na meron akong picture. One time, ipakikita ko sa inyo. Totoo ang sinasabi ko. Napakahaba talaga ng kalabasa. At ito naman ang sweet potato. Talagang masarap din sa gulay ang merong kamote. Medyo manamis-namis kasi siya, guys, pag hitalo sa pinakbet. Kami mga Tagalog kasi nilalagyan namin ng kamote.
ang aming pinakbet. Kasi masarap talaga siya, guys. Believe me. Kaya talaga na makikita nyo kung paano ko itong lutuin. Siyempre, may kamote na, may kalabasa pa. Mix siya katamisan. Kaya sana itry nyo rin ang sweet potato at siyempre ang kalabasa. Lalo na kung kumpleto ang mga gulay na ating isasanggap dito sa pinakbet, lalong super sarap talaga. Naglagay lang ako ng isang eggplant. Yung talong natin ay isa lang. Okay na yan. Madali lang maluto ang eggplant. Ang eggplant naman, marami tayong magagawa niyang luto. Meron tortang talong, at meron din yung parang ini-steam lang. After nun, isasalan mo siya. Maraming ingredients ang magagawa sa tortang talong. Pwede rin i-bake yan, guys. Napakasarap din ng eggplant. Sa totoo lang, guys. At ito naman, yung beans na to, always din sinasama sa bawat lutuin ang beans. Sa nilagang baka, nilagang pork, talaga naman sinasama natin ang beans. At marami ding pinagsasamahan yan, yung mga ginisang sapsoy, kasama siyempre yan, ang beans, hindi mawawala yan. At ni-steam din yan, guys. Kaya kung walang long beans, yan ang ating pwede igamit sa pinakbet. O, diba? Simpleng lutuin lang, pero pag habi natin magluto, talaga namang ang sarap. At ayan, tama na isang sibuyas na ating ilalagay, ang onion. Pula siya. Meron onion na dilaw na medyo matamis siya pagka dilaw ang ating ginamit, or white onion, yellow onion. Ang red kasi, medyo spicy siya. Tsaka yung matapang, kaya gusto ko siya. At syempre, meron tayong garlic, kahit ilang cubes lang. At hiwain lang natin na maliliit para madali siyang maluto. Ganun din naman ang garlic. O, diba? Ang sarap maging chef, sa totoo lang. Minsan pagka gusto nyong magluluto, mag-try kayong parang chef. O, diba, guys? Yan, ang garlic. Medyo malaking butil yung mga pinagkukuha ko sa aking kitchen. Ang garlic. Kasi pagka pinitpit mong ganyan, madaling matanggal ang kanyang balat. Tapos, hiwa-hiwain na lang natin ng chop na maliliit, guys. O, diba? Talaga namang super sarap magluto. At enjoy din ako sa pagluluto. At kung ma-watch nyo sana yung aking mga menu, ang nakalagay doon ay Wilma's Cook. Wilma Cooks. Yan, guys. Mawawatch nyo ng aking mga different menu. I got 75 menu, guys, sa aking YouTube channel. Meron tayong kari-kari doon, meron tayong adobo, meron tayong pudding, banana bread, banana muffin. Mga ganun ang aking mga niluluto. Ang mga noodles, pansit, yan. Ang kamatis, masarap pag nilalagyan ng gulay. Kaya talaga naman masarap din ang tomato. Masustansya ang tomato. At sinasalad din dyan, guys, dito sa aming sa Canada, pinapapaka small tomato, yung paliliit, sinasama sa salad. At nilalagyan ng mayonnaise. Ayan, konti lang nilagay natin karne para mamaya madali maluto. Hiwa-hiwain lang natin ng ganyan. Sa pagluluto naman kailangan maging happy tayo, lalo na yung mga mahal natin sa buhay, ang ating pakakainin at ang mga bisita, di ba, guys? Para mang may halong pagmamahal ang ating pagluluto. Always naman yan, kahit ano ating ginagawa, lagi tayong happy dapat. O, diba? May halong saya sa pagluluto.
Kaya, ang sarap magluto sa totoo lang. Kaya pala yung iba, gusto maging chef talaga. Kasi parang, yan na ang buhay mo, ang pagluluto. Everyday ba naman, kumakain tayo. Morning, lunch, evening. O, di ba? Ayan. Tapos na ang ating mga ingredients, guys. O, kumpleto na yan. Siyempre, ang kukunin ko dyan yung bagoong. Pero ngayon, pakulan lang muna natin sa konting water. Para mamaya, ilalagay natin siya ng oil. Ma-stiblak na kaunti ang ating karne. At halo-haloin natin ganyan. Simple lang. Para maya-maya ay pwede na natin patuyuin. Pag natuyo na yan, nilagyan ko konting asin. Para lupasan ng konti dun sa karne yung ating asin. Di ba guys? Ano yan, kinaberan ko na rin. Para maya-maya, tuyo na. Natuyo na guys. Ang ating karne. Di ba? Ang pork. Kasi ang pork, mas masarap may konting fat. Yung may konting taba. Pag kasi pure meat lang, walang konting taba, parang hindi masarap magkainin yung ating gulay. Yung konti lang mantika ang aking nilagay. Vegetable oil yung aking oil na ginagamit. Pwede rin naman canola oil. Maraming different oil kasi ang ginagamit Pero coconut oil, vegetable oil, corn oil, at meron din olive oil. At dami, di ba guys? Dito, vegetable ang ginagamit ko. Wow! Pag konting brown na yan, pwede na yan guys. Nagma-brownies na ang ating dilutong pork. And then, lalagyan na natin syempre ng garlic. Konting halo-halo lang ay atin ng iba-brown ng konti at onion naman ngayon ang ating ilalagay. Ang sibuyas at bawang. Di ba? Napaka-easy lang magluto guys. Talagang bibigyan ng effort ang pagluluto. Kasi oras din ang bibilangin ng ating pag-prefer ng mga gulay, ang pag-chop. Yan. Ano yan, bagoong hipon ang aking inilagay. Pwede rin naman guys yung halubaybay kung tawagin yung bagoong isda. Pero ako, walang isda ng bagoong alamang. Ngayon, bagoong alamang nilagay ko yung shrimp. Yan, maliliit na parang hipon. Pero bagoong talaga, isilasama yan sa kimchi. Halo-haloy natin. And after that, ayan, kamatis na ang aking inilagay. Simple-simple lang guys, di ba? Ang pagluluto ng pinakbet. Talaga na mapapayami ka. Yung iba, yung isang episode ko na niluto kong pinakbet din, kasama ko ang aking anak, nilagyan ko siya ng shrimp na sahog. Pwede rin naman yun guys. Parang may halong seafood. Nasa inyo naman yun kasi kanya-kanya tayo style. Kaya kung gusto niyo pang mas masarap ang maraming sahog. Manulo ko na rin muna ang kalabasa at sweet potato. Yun. Yan, ang sweet potato natin. At lagyan natin ng konting water, tubig sa ating sweet potato na ating ginisa at kalabasa. Ganyan lang ang pagluto guys. O diba? Mahalaga lang naman na enjoy tayo sa ating ginagawa. Kasi na-miss ko ang gulay, kaya ako ay gusto kong Tagalog ang aking lutuin na bagong ang nilagay ko. Yung hipon na bagong. Yan. Yung iba, halubaybay, yung bagoong isda. Siyempre, isama na natin ang mga sari-saring gulay. Nandiyan na eggplant, okra, at mga mushroom.
lahat ng ating inilagay dyan, ampalaya. Pwede nga lagyan ng green, yan yung siling green na malaki. Ang sarap lalo niyan. Medyo konting spicy siya. Pwede rin naman red, kaya lang kung gusto niyo medyo maanghang. O, diba guys? Ganyan lang naman ang pagluluto. At maya-maya ay atin ang titikman ng ating ulam. Nilagyan ko rin siya ng konting bitchin. Yan, pampalasa. Masarap din kasi ang may bitchin eh. Yan, ang ating gulay na pinakbet. Pinakbet na napakasarap. O, diba? Kahit mahalang gulay dito sa Canada, ay talaga namang kailangan pa rin natin magluto ng vegetable para sa ating katawan. Hindi puro meat ang ating kinakain. At masarap yan lalo kung may kasamang pritong tilapia na isda. O, diba? Mas masarap, guys. Parang munggo lang, may halong fish na pinirito. Tilapia or galunggong. Kaya, yan, ngayon, halu-haluin natin ang ating pinakbet. Ayan, guys. Nako. Pwede na nating ihahin at kainin. Sarap na ang pinakbet na gulay. Kaya, guys, nako. Masustansya ito sa mga bata, lalo na at merong kalabasa, pampalinaw ng mata. Kaya guys, lagi nating iluluto ang pinakbet